eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en el tiempo de nuestra muerte. Amén. Sa isang kubyerta ng bapor na nagngangalang Vapor Tabo na inihiluntulad sa pamahalaan ng Kastila, ito'y nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Pambihirang asawa to? Kaya na naman ako. Okay, Kapitan! Pagigilitan na ang takbong ito? Ang hina! Pero hanggang dito lang ang kaya ng bapor. Babaw talaga ng ilog na ito. Mahina tuloy ang takbo ng makina. Nandiyan ka pala doon niya. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol na anuman. Gumawa lang kayo ng kanal na nanggaling sa Ilog Pasig patungo sa Maynila. Ako makakasang-ayon sa iyong panakalagin mo. Napakalaking pera ang magugugol at sanadod ang bahay masisira. Huwag silang bayaran, bilang buong nagaw sa kanal, nagipagsikat bang mga Hudyo at Egipto? Kinalulungkot ko, pero hindi ako sang-ayon sa iyong gusto. Halika na kanya. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyante na nakikipag-usap sa matanda. Akademya may kakastila. Kaya po po yung siyan may parang po, pinagalawan ko nga si Patrialin ng dalawang kapayo at kumako siyang makikipagkita sa general ng Kapitan. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukala. Yan, pero sa panahon namin, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral nga ng Latin, ngunit walang libro. Merong nga aklat na Kastila. Siya nga pala, pabor ba sa inyo si Padre Florentino sa inyong dalawa ni Paulita? Wala siyang tutol. Nagbibigay pa siya ng mga payo tungkol sa pag-asawa. Ngunit tanging nandako lang ay Doña Victoria. Pumapayag na lang ako kasi baka mawala sa kapitan. Kung ba na makahirap ang mga tao sa inyo at hindi bumibili ng mga makahalit na lahat, hindi kami bumibili ng hindi kailangang bagay. Huwag kang magalit, Pinata. Tayo uminom na lamang ng serbesa. Pasensya na po, ngunit hindi kami umiinom. At tuluyang umalis si Simon at tanging dalawa na lang ang nag-usap. Bakit ba kumukulo ang dugo mo sa kanya isagani? Una muna tayo kumpadre at tayo ay mag-uusap. Ewan ko ba, unang kita ko pa lamang siya, iba na ang nararamdaman ko. Pero dapat tayong mag-ingat dahil kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga ba? Dinadalaw ba niya si Kapitan Tiago? Aba, oo. Si Kapitan Tiago ang una niyang binisita sa kanyang pagdating na napapabalik ang isa rin siya sa kaagaw ni Samana. Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato, kinakatakutan dahil sa paniniwalang may naninirahang mga engkanto. Ito'y pinagsasamantalahan at ginagawang pugad ng mga tulisan. Ganyan ba ka-importante ang agnos na binigay ni Basilio upang isang lamang iyong sarili kay Hermana Panchang? Opo, Ingkong, patawad. Binihag na nga si Tales at ngayon magpapalala ka lamang sa 250 halaga ng pera. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ito para kay Ama. Sa isang umaga, dumalaw si Basilio kay Hermana Penchang upang tubusin si Huli. Basilio! Julie! Sino yan? Hermana. Ikaw pala yan, Basilio. Anong ginagawa mo dito? Sige na po, Hermana Panchang. Payagan nyo na po kung kunin si Julie. Bakit ko naman gagawin yan? Hindi pa po ba sapat ang pagtatrabaho niya sa inyo? Kung gayoy, sana hindi ko na lang siya pinautang. Hindi naman pala tutubo ang aking salapi. Sige, payag na ako. Pwede ka nang umuwi, Julie. Salamat po, Hermana. Paalam. Paalam po. Tamat, Basilio. Makita lang kita. Masayang-masaya na rin ako aking Julie. Pero, hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka, ba't napapangiti ka? Halika, may ipapakita ako sa'yo. Basilio, hindi ko talaga alam kung paano kita papasalamatan.
Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para lamang sa iyo. Salamat. Sa klase ng pisika, sinabi ng propesor ng 15 araw nang hindi pumapasok si Placido. Ngunit si Placido ay hindi makapaniwala. Ininsulto si Placido ng propesor kaya nagalit ito. Napakatamad mo talaga. Hindi ka dapat maging scholar. Stupido. Tama na, Padre. Hindi ako makakapayag na late-late mo ako. Paalam na. Nang gumabi na, nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Ginoong Simon, ginulat niyo naman po ako. Hays. Halika, umupo muna kayo dito. Salamat. Masama po ang kanyang kalagayan. Maaari siyang mamatay kahit anumang oras dahil sa kumalat na lason sa kanyang katawan. Unti-unti nang nalason katulad ng Pilipinas, Basilio. Magkinig ka sa isang hudyat. Ay sisiklap ang himagsikan. Noon pa man ay ayaw ko lang sumalig, Ginoong Simon. Pamili ka, kinabukasan o kamatayan. Nakakatiyak ba kayo na tagumpay? Oo, dahil hawak ko ang pamahalaan. Nasa aking kamay ang Kapitan General. Anong gagawin ko, Ginoong Simon? Hindi ako maaaring umalis sa gitna ng labanan. Gusto kong puntahan mo sa kumbento ng Santa Clara at kunin ang importanteng babae na tayo lang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo, siya ang dahilan kahit ako'y nagbabalik upang maghiganti at himagsikan lamang ang makakapagbukas ng kumbento. Patawad, ngunit patay na si Maria Clara. Ano? Sinungaling ka, hindi pa siya patay. Totoo ito, nagkasakit siya at hindi niya ito pinaya. Patay na siya? Namatay siyang hindi man lang alam na ako'y buhay pa. Ano na lang ang aking silbi ng aking ginagawa kung wala na siya? Kawawa ang Ginoo. Anong nangyayari dito? Sino ang may pakanan nito? Ewan. Sino talaga ang may pakalan dito? Patay talaga tayo dito. Tayo naman ang masisisi. Patay! Ano kaya ang nangyari? Taddeo, ano? Kagabayan ng tuklasan ng mga pascape na masama ang sinasabi. Sagali, anong nangyayari dito? At sino ang may pakalan nito? Wala akong alam. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang dinakip ng tulisan. Nadakip ang mga estudyante, kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Nang dahil doon, namatay siya. Lumaganap ang balita at ibabot ito kay Julie. Ngunit hindi tayo nakakatiyak, hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nung ipinagtanggol niya si Inko. Maniwala ka, Huli. Pababayaan mo bang makulot sa kulungan si Basilio? Magpunta tayo sa kumbento. Kung ayaw mong pumasok, huwag na lang natin ito kahit umalis. Hindi na nalaman kung anong nangyari sa loob. Tahimik noong nang nahulog ang isang katawan sa itaas. Kumalat rin sa bayan ang pagpapakasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Juanito, ikaw na ang papakasalan ko. Ayoko na kay Isagan. Tumira sa ngayon? Hindi iyan ang gusto ko. Gusto kong tumira sa syudad at makapaglakbay. Juanito, papakasalan kita. Juanita Gomez, pakasalan mo ako. Oo. Talaga? Natutuwa talaga si Ama. Pupunta si Simon at si Kapitan niya. Basilio, kamo? Pakawalan mo na siya. Hindi pwede. Isa itong leksyon ng taong kagaya niya. Pero wala namang kasalanan ang binata. Walang pero. Ipapapatay ko ang lalaking iyon. Kung gayon, bibitiw na lang ako sa aking katungkulan at babalik sa Europa. Agad niyang hinanap si Simon at ng mga sandali, nakita niya ito. Ginoong Simon, Oh, Basilio. pinaparusahan na ako ng Diyos. Panahon na upang sumanib sa iyo. Nasa panig mo na ang katarungan. Dahil kasama mo na ako. Nilayuan ako ng marami dahil sa panlalamig nitong huli. At ngayon, Halika, tignan mo ito. ano? Isang lampara? Tignan mo ang loob nito. Mayroon itong nirtoglycerina. Magaganap na piyesta at sa ikasyam ng gabi.
Puputok ang lampara dahil hihilain ang mitsa. Ang pagputok ay isang hudyat. Maririnig ng mga tulisan na pinamumunuhan ni Tales sa Santa Mesa. Ninyo ang sasanit sa tindahan ni Quiroga at kung ayaw, papatayin. Ito, may Pilipino o Kastila. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis. Habang naglalakad ay marami siyang iniisip. Si Juanito at Paulita yan, di ba? Sila ang ikinasal? Ano na ang nangyari kay Isagani? Ito pala ang kasal sa bahay ni Kapitan Tiago. Ito ang regalo ko. Napakaganda. Salamat din ang mga. Kinalulungkot ko po, ngunit kailangan ko ng lumisan. Paalam. Alis na siya. Kailangan na rin natin umalis sa Sagani. Nandito lang ako para masaksihan ang aking pagkabigo. Umalis na tayo sa Sagani. Bakit? Gusto mo na akong mamatay? Nakikita mo yung lampara ngayon. Puputok yan. Tara na! Ayoko! Isang mabilis na anino ang kumuha ng lampara at itinapon sa may ilog. Nang gabing iyon, hindi narinig ang isang putok. Umamin ang mga tulisan na si Simon ang nag-utos sa kanila. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating ito at madali ang kinausap ang binata. Ano na kaya ang nangyari sa iyo, Ginoong Simon? Padre, hindi ko ba alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman, pero ano bang nangyari sa iyo? Isang kasalanan sapagkat ayoko na maghirap. At may pagtatapat ako sa iyo, Padre. Ako si Crisostomo Ibarra. Diyos ko. Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapatawad po. Marahil ay hindi lang niya nagustuhan ang iyong pamamaraan. Bakit ako lang ang nagdurusa? Huwag mo siyang paghinihina. Padre, gusto ko sana mangumpisal. Nagumpisal si Simon at sa huling sandali, ipinikit ang mga mata at hindi na idinilat kailanman. Naawaan nawa ng Diyos ang mga naligaw sa iyo. Kinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at ang tago sa dagat, tinapon niya ang lahat ng mga ito. Si Basilio na nakaligtas sa lahat ng pagsubok ay naging simbolo ng pag-asa at pagpapasya sa hinaharap. Si Isagani, na tapat na nagmamahal kay Paulita, ay patuloy na naghahangad ng makatarungan at makatawid sa tamang landas at si Kabesang Tales. Isang simpleng magsasaka ay naging inspirasyon sa mga kapwa magsasaka at nagbigay ng lakas ng loob sa iba pang naghihirap na mamamayan. Mga bata, Basilio, sila ang susunod na magtutulungan upang baguhin ang ating bayan. Huwag hayaan na mawalan sila ng pag-asa. Dagdag pa ni Kabisang Tales, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ito'y nagtatapos sa matamis na pangarap. Ang pagkamit ng tunay na kalayaan, katarungan at mga sakripisyo ni Simon at ng iba pang mga bayani ay magiging gabay sa pagsulong ng bagong pag-asa.